Sobrang durog na durog ang puso namin ng gabi na to. Paalam, Jelly. Sobrang sakit na nangyari ng gabi na to. At eto si Jelly, sa sobrang init ng panahon ngayon, para siyang na heat stroke at the same time nag-seizure. Kaya dinala namin siya dito sa kwarto kung saan malamig at naka-aircon. Pero to be honest, marami na akong gantong sitwasyon na nakita. At hindi ko akalain na mangyayari sa amin ngayon. At habang nandito siya ay nagpaplano na kaming dalhin siya sa vet. Kaya naman dito ay binuhat na siya at inihanda ko na rin yung kotse. 5 taon na rin namin kasama si Jelly sa iba't ibang mga bahay na nililipatan namin. Kaya talagang napamahal na rin siya sa amin. Sobrang lapit lang ng vet sa amin, kaya lang sa mga oras na to ay nadurog na ang puso namin. Ay, naku, lumabas na yung dila ni Jelly. Jelly. Wala na, hindi na siya gumagalaw dito. Ako na ako. Ano pa, nararamdaman mo? Ito. Wala ka na nararamdaman? Tawin. Baba. Tawin. Jelly. Wala na si Jellybean. Sobrang sakit ng mga oras na to. At walang straight to the point na sinabi sa Bible na ang mga hayop ay pupunta ng langit. Pero may mga hints na may imagine mo na nandun din sila. Sabi sa Isaiah 11 verses 6 to 8, "In that day, the wolf and the lamb will live together. The leopard will lie down with the baby goat. The calf and the yearling will be safe with the lion. And the little child will lead them all. The cow will graze near the bear. The cub and the calf will lie down together. The lion will eat hay like a cow. The baby will play safely near the hole of a cobra. Yes, a little child will put its hand in a nest of deadly snakes without harm." This is a picture of the kingdom of God. There will be peace, and lahat ng mga bagay na nakakasira ay mawawala. Ang mga baka, kambing ay makakatulog sa tabi ng leon. At wala mang sinabing straight to the point na aakyat ang mga hayop sa langit. But in the verses na binasa natin, there are animals in the kingdom of God. And yes, God loves all creation, kasama na mga hayop doon. Kaya sa pagkawala ni Jelly, I have this peace na alam ng Panginoon ang nangyayari. It's painful, masakit talaga. But with Jesus Christ, you can endure the pain.